bawasan. Nakasanayan na natin yung itabi mo. Ang sabi naman ni Roniel, itabi nyo, siya na ang bahala sa mga punso sa bakuran nyo. Ayon sa siyensya, ang tambak ng lupa na kadalasan nating tinatawag na punso, hindi naman mulo ang nakatira. Starring. Kundi, mga anay. Anay! At sila ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tinatawag na termite soil. Sa pamilya ng mga anay o termite, ang mga tinatawag na word for termite ang mga taga-kolekta ng clay o soil mula sa paligid. Inilalagay nila ito sa kanilang bibig at dinadala sa kanilang hiding spot. Pero tama pa rin ang alam natin tungkol sa hilig ng mga anay na manirahan sa mga bahay, lalo na sa mga parte at gamit na gawa sa kahoy. Nagkakaroon ng mga anay sa mga bahay dahil meron silang makakain dito, no? In the form of cellulose. Nakikita sa mga materials tulad ng kahoy at papel. Isa ang lumang bahay ng lola ni Roniel sa mga nabiktima ng anay. Gigibain na sana ito ng umiksena si Roniel para tutulan ang desisyon ng pamilya. Dahil ang peste para sa iba, nakitaan pa niya ng halaga. Ang termite soil, ginamit niya medium sa kanyang mga obra. Ika nga, beauty beyond destruction. Oha. Nung namatay ang lula ko, naisip ko nagawan siya ng portrait. Kung yung ginamit ko is yung actual na lupa galing sa ilalim ng bahay niya, yung sumisira ng bahay niya is yung mga termites, yung mga anay. And then ginamit ko yung bahay ng anay para gawing i-imprint yung bahay ng lola ko. Sino mag-aakala na ang termite soil pwede pa lang gawing art? Resourceful yan. Napakagandang material kasi niya kasi hindi na siya halong bato, wala na siyang mga pebbles, wala na siyang purong lupa na talaga siya. Dito ako kumukuha sa top layer yung mga medyo may mga cracks na hindi ko matatamaan yung mga anay na nasa loob kasi dried na layer yung kukunin ko. Minsan kumukuha ako dito pero ang mangyayari kasi marami siyang mga halo na hindi natin kailangan na isali like mga dahon at saka mga tuyong mga sanga. Bilang selebrasyon ng National Arts Month ngayong February, gagawa ng anay art si Roniel. Hinahanda ko yung lupa, yung termite soil, and dinibreakdown ko yung mga malalaki hanggang magiging maliliit na sila, inimix sa haluan ko siya ng tubig. Kuha lang ako ng konti, tsaka meron din akong ito parang pangpukpok or panghalo. So kailangan nating haluan yung termite soil ng tubig para lumambot yung lupa. Dinidikdik ko siya gamit itong kahoy. Yung amount ng tubig na idadagdag natin dito sa soil is gradual lang. Ang gusto nating i-achieve yung pagka-creamy na consistency na hindi siya masyadong basa pero hindi din siya masyadong tuyo. So para siyang moistened na cake. Pinapalot ko yung object na gusto kong pakatin. So usually ang ginagamit ko is mga used na mga tools katulad ito broken martilyo. Then tinatapunan ko siya gamit itong piece ng canvas. Gamit ang palad na side ay ilalapat ko ito doon sa soil. At ngayon ito na ang gagamitin natin para i-apply natin doon sa kung saan yung martilyo. Unti-unti nang lumalabas yung image ng martilyo. Ang importante is hindi mag-move yung tela. So ayan, tapos na. Ang maliliit na obra ni Roniel, na-inventa rin niya mula 5,000 pesos pataas. Pero ang mga naglalakihang obra tulad ng replika ng bahay ng kanyang lumaong lola, na pinangalanan niyang Nutat sa Balay ni Masyang. Umabot daw ng 6 digits ang halaga. Mula sa mga tipak ng lupa, kayang kumita ng limpak-limpak. Pero ang paalala ng ating eksperto, kahit na may pakinabang ang termite soil, nakasisira pa rin talaga ng bahay ang mga anay. Isang matinding species ng anay, yung Coptodermis. Kung papabayaan natin sila, kaya niya mag-cause ng malaking damage sa isang bahay sa loob ng 6 na buwan. Kung ang bahay mo gawa sa kahoy,
kaya niyang pabagsakin ito sa loob ng 2 taon. Nay, paano nga ba ma-annihilate ang mga ito? Isang pwedeng gawin is kumuha ng bottle sprayer, tapos lagyan niya ng solution na merong sabon, asin, suka, lemon juice, or orange oil. No? Lahat yan pwedeng makapatay or maka-repel ng mga anay. Pwede ka rin magpahid ng mga aloe vera or ng mga petroleum jelly. Tinatamaan natin, naapektuhan lang natin yung mga worker termites na nakikita natin, na tinatamaan natin, na naka-expose. No? Hindi natin nakukuha yung kanyang source, which is nasa ilalim ng lupa na colony. Kadalasan, lilipat lang yun or lalabas ulit siya sa ibang area or ibang portion ng bahay. Ang pinakamagandang gawin pagka ganun ay kumuha ng professional na pest control or termite control company para tulungan tayo sa ganyang problema. Ang problema ng iba, pwedeng maging biyaya naman para sa iba. Another fun-filled morning at tapos